Guro, pakiusap, sabihin ninyong nagsisinungaling kayo. Hindi ba't ang lugar na ito, na siyang tirahan natin, ang pinakamaunlad na bansa sa buong mundo? Sa arrival lobby ng paliparan, humagulgol sila ng walang pagpipigil. Sila ang mga super elite na high school na babae mula sa New York, anak ng mga bilyonaryo sa Wall Street, na walang kakulangan sa anumang bagay. Ang kanilang matayog na pagmamataas at mga paniniwala ay lubusang nawasak sa loob lamang ng 5 araw na paglalakbay sa Pilipinas. Bakit sila nawalan ng pag-asa? Ano ang totoong sibilisasyon na nasaksihan nila sa bansang pulo sa malayong silangan at hindi sa mararangyang kalye ng Manhattan? Isang siyudad kung saan maaaring maglakad mag-isa ang isang babae sa hating gabi, ang pagiging malinis ng bawat lansangan at mga tren, at ang pagtrato sa convenience store attendant na tila isang maharlika. Ito ay higit pa sa simpleng alaala ng isang educational tour. Ito ay isang talaan ng matinding pagkabigla at damdamin ng mga dalagitang ang mga nakasanayang pananaw ay binaliktad, nalantad sa kakaibang mundo ng Pilipinas, nawalan ng pag-asa sa kanilang sariling realidad at nakaramdam ng matinding paghanga. Halina't tuklasin natin ang buong kwento ng mga dalagitang, ang pananaw sa mundo ay gumuho. Ang nakagugulat na dahilan kung bakit ang mga American teenagers na ang pananaw sa mundo ay nabuwag matapos mag-trip sa Pilipinas, at ang mga high school na babae mula sa mataas na lipunan ay humagulgol pagkabalik nila, nagsasabing, dapat maging Pinoy tayo, tulad ng Pilipinas. Mga kasama, may malaking nangyayari sa Amerika ngayon. Isang prestihiyosong pribadong high school sa Manhattan, New York. Ang matrikula pa lamang ay umaabot na sa alabang 5 bawat taon. 25 estudyante ng paaralang ito ang nagtungo sa Pilipinas para sa isang educational tour noong nakaraang taglagas. Gayunpaman, lumitaw ang problema pagkabalik nila. Ang mga video na ipinost ng mga estudyante sa social media ay umabot sa 2 milyong views at kumalat sa buong Amerika. Ang reaksyon ng mga Amerikano na nakapanood ng mga video ay hindi pangkaraniwan. Ganyan ba talaga sa Pilipinas? Tayo ba talaga ang developed country? Bakit hindi maging ganito ang Amerika? Maging ang mga magulang ay tumawag sa paaralan, naghiling na ipadala rin ang mga anak namin sa Pilipinas sa susunod na tour. Sabi ng guro na may 20 taong karanasan sa pagtuturo. Nakapaglakbay na ako sa 40 bansa, ngunit ito ang unang pagkakataon na labis na naapektuhan ang mga estudyante sa Pilipinas. Ano kaya ang nangyari sa loob ng 5 araw? Ating pakinggan ang matingkad na kwento ng Pilipinas sa mata ng isang gurong Amerikano. Ang pakiusap. Kung maaari po, pindutin ninyo ang like at subscribe bago tayo magsimula. Malaking tulong po ito upang maibahagi ang mas marami pang kwento ng Pilipinas. Kumusta? Ako si Michael Anderson, isang guro sa New York sa loob ng 20 taon. Noong nakaraang taglagas, nagkaroon ako ng pinaka-hindi malilimutang paglalakbay sa aking buhay. Ang aming patutunguhan ay Maynila, Pilipinas. Ang aming paaralan ay isa sa pinaka-prestihiyosong pribadong paaralan sa Manhattan. Karamihan sa 25 babaeng estudyante na sumama sa paglalakbay na ito ay nagmula sa mga pamilya ng mataas na lipunan sa Amerika. Ang kanilang mga magulang ay mga financial analyst sa Wall Street, mga abogado sa malalaking law firm, at mga doktor. Isang taon nang pinaghahandaan ng mga magulang ang espesyal na paglalakbay na ito. Sa aking 20 taon sa pagtuturo, nakasama ko na ang mga estudyante sa paglalakbay sa mahigit 4 na bansa. Mula sa mga pangunahing siyudad sa Europa, mga kultura sa South America, hanggang Australia, naranasan ko na ang halos lahat ng lugar, kaya sa totoo lang, inakala ko na ang paglalakbay sa Pilipinas ay magiging katulad din ng iba. Dumating kami sa Paliparan, Naya, bandang alas 11 ng gabi. Ang unang pagkabigla ay dumating sa sandaling lumabas kami ng eroplano at pumasok sa terminal. Sa kabila ng hating gabi, ang buong paliparan ay gumagana ng perpekto, tila kalagitnaan ng araw. Sa New York, pagsapit ng alas 10 ng gabi, mahigit kalahati ng mga tindahan sa paliparan ay nagsasara. Lumalabo rin ang ilaw, at kapansin-pansin ang pagbabago sa kalinisan, ngunit ang paliparan sa Pilipinas ay lubusang iba. Sa bawat information desk,
May mga kawani na naghihintay na may matatamis na ngiti. Ang ipinagtaka ko ay ang kanilang mga ekspresyon. Walang bakas ng pagod sa kanilang mga mukha. Mayroon silang natural na ngiti, tila naghihintay sila ng mga bisita. Nang tumingin ako sa sahig, hindi ako makapaniwala. Ang marble ay kumikinang na parang salamin. Hindi ko maunawaan kung paanong naging ganoon kalinis ang sahig ng isang paliparan na dinadaanan ng libu-libong tao. Ang mga janitor ay agad na pinupunasan ang mga lugar na dinaraanan ng mga pasahero at ang kanilang kilos ay tila isang sistema. Lalo akong nagulat nang dumaan ako sa harap ng banyo. Nakita ko ang isang janitor na yumuyuko at bumabati sa mga gumagamit sa pintuan ng banyo. Isang tanawin na hindi maiisip sa Amerika. Ang mga banyo sa paliparan ng New York ay madalas na mabaho, at karaniwan nang iniiwan ng ilang oras ang banyo kahit naubos ang toilet paper. Habang naghihintay sa immigration, tiningnan ko ang mga mukha ng mga estudyante. Nakatingin silang lahat sa paligid, nang nakadilat ang mga mata. Lumapit sa akin ang isang estudyante at tahimik na nagtanong, "Bakit ganoon kalinis at katahimik ang paliparan?" Wala rin akong mahanap na tamang sagot. Inisip ko na lang na sadyang ganoon ang Pilipinas. Ang pangalawang pagkabigla ay dumating sa immigration checkpoint. Sa kabila ng hindi inaasahang pagdating ng grupo ng mga dayuhang estudyante, hindi nataranta ang mga kawani ng paliparan. Sa halip, agad na inatasan ang isang kawani na bihasa sa Ingles. Isinalaysay niya ng dahan-dahan at malinaw ang lahat ng pamamaraan, isinasaalang-alang ang edad ng mga estudyante. Kung may estudyanteng hindi sanay sa paggamit ng automated immigration system, agad nalalapit ang kawani at tutulong. Ang screen ay may suporta sa iba't ibang wika, kabilang ang Ingles, at ito ay madaling gamitin para sa sinumang estudyante. Sa Amerika, karaniwan nang tumatagal ng 1 o 2 oras ang immigration. Mahaba ang pila at mukhang mainit ang ulo ng mga kawani. Ang mga tanong ay mahigpit at minsan ay nakararanas ka ng hindi magandang karanasan. Ngunit sa paliparan ng Pilipinas, natapos ang lahat ng proseso sa loob lamang ng 15 minuto. Habang naglalakad patungo sa luggage claim, may isang malaking electronic billboard na nakita ko. Ipinapakita nito ang lokasyon ng bagahe ng real time. Eksaktong sinasabi kung anong belt lalabas ang bagahe ng anong eroplano at kung ilang minuto pa ito darating. Sa Amerika, kadalasang tumatagal ng 1 oras ang paghahanap ng bagahe. Hindi mo alam kung saan lalabas. At kailangan mo lang maghintay. Ngunit sa paliparan ng Pilipinas, sumunod lang kami sa direksyon at lumabas ang bagahe sa eksaktong oras. Sa sandaling iyon, naintindihan ko, hindi lang maganda ang paliparan, kundi ang buong bansa ay gumagalaw ng kakaiba. Habang naghihintay ng limousine bus palabas ng paliparan, halatang nagbago ang mga mukha ng mga estudyante. Ang kaba na naramdaman nila sa simula dahil sa kakaibang bansa ay nawala at napalitan ng mga matang puno ng kuryosidad. Sumakay kami sa bus lampas hating gabi. Ang loob ng bus ay nakakagulat na malinis at komportable ang mga upuan. Napansin ng driver na mga dayuhan kami, kaya't magiliw siyang nag-alok ng tulong sa Ingles. Ipinaliwanag niya na aabutin ng halos 1 oras papunta sa Maynila at pinakiusapan kaming magsinturon. Nang umandar ang bus, bumukas ang tanawin sa labas ng bintana. Sa kabila ng hating gabi, maliwanag ang expressway. Ang bawat streetlight ay nakatayo sa tamang distansya. At ang mga sasakyan sa kalsada ay dumadaloy ng maayos. Walang makitang nagmamadaling sumingit o tumutunog ng busina. Ang mga gabi sa New York ay madilim at nakakaramdam ng panganib, ngunit dito, tila ibang mundo. Nang pumasok kami sa siyudad ng Maynila, nagkaroon ng maliit na bulungan sa pagitan ng mga estudyante, dahil ito sa mga convenience store na nakikita nila sa labas ng bintana. Sa kalagitnaan ng gabi, maliwanag ang ilaw, at natural na may mga taong pumapasok at lumalabas. Sa New York, nag-aatubili kang pumunta sa convenience store mag-isa lampas alas 11 ng gabi, dahil ito sa pag-iisip na mapanganib. Ngunit sa Maynila, kahit lampas alas 1 ng madaling araw, may mga batang babae na naglalakad ng mag-isa sa kalye. Walang bakas ng takot o kaba. May mga naglalakad na may headphone at relax, at may mga lumalabas sa convenience store na kumakain ng ice cream habang naglalakad,
mukhang natural ito. May isang estudyanteng dumikit ang mukha sa bintana at bumulong. Hinding-hindi magagawa iyan sa Amerika. Totoo iyon. Sa New York, hindi maiisip na maglalakad ang isang babae mag-isa sa kalye ng 2:00 ng madaling araw. Sumasakay sila sa taxi, may kasamang kasama, o hindi na lang lumalabas. Ngunit sa Maynila, ito ay pang-araw-araw na buhay. Habang papalapit sa sentro ng syudad, nakita namin ang mga matataas na gusali. Ang mga opisina na may ilaw pa, ang mga makikinang na neon sign, ang buong syudad ay gising at gumagalaw. Ang tanawin sa gabi mula sa tulay na tumatawid sa ilog ay nakamamangha. Ang mga gusali sa magkabilang gilid ng ilog, ang mga ilaw na sumasalamin sa tubig ito ay isang tanawin na kasing kahanga-hanga, o baka mas kahanga-hanga at moderno pa, kaysa sa tanawin sa gabi ng Manhattan. Dumating kami sa hotel bandang 2:00 ng madaling araw. Ngunit nakakagulat, ang paligid ng hotel ay mukhang buhay pa rin. May mga restaurant na bukas ng 24 oras at may mga taong nagbabayad sa convenience store. Sinasabi nilang ang Manhattan ay isang syudad na hindi natutulog, ngunit iba ito. Ang hating gabi sa Manhattan ay isang bagay na tinatamasa mo sa panganib, ngunit ang hating gabi sa Maynila ay tila bukas para sa lahat. Habang nagche-check-in, naranasan namin ang huling pagkamangha. Ang mga kawani sa front desk ay nagbigay ng mga tahimik na kwarto sa palapag, isinasaalang-alang ang edad ng mga estudyante. Detalyado rin nilang ipinaliwanag ang oras ng breakfast at ang mga kalapit na pasilidad. Sa kabila ng 2:00 ng madaling araw, wala silang bakas ng pagod at nagbigay sila ng taos-pusong pagbati. Sa elevator patungo sa kwarto, nagkatinginan ng mga estudyante. Nararamdaman ko na iisa ang iniisip nilang lahat kahit walang salitaan. Galing pa lamang kami sa paliparan at papunta sa hotel. Ito ay isang oras lamang ng paglalakbay, ngunit nararamdaman na namin na nasa isang lugar kami na lubusang iba sa mundo na alam namin. Hindi ako makatulog ng gabing iyon. Hindi ko man lang inisip kung ano pa ang makikita namin sa bansang ito sa mga susunod na araw. Pagkaraan ng ilang oras, nagsimulang magbulungan ang ilang estudyante sa hallway dahil hindi sila makatulog dahil sa jet lag. Nagugutom daw sila. Tiningnan ko ang orasan, at lampas alas, ais na ng umaga. Sa totoo lang, nalito ako. Hindi madaling makahanap ng restaurant na bukas ng maaga sa anumang bansa. Kahit sa New York, mahihirapan ka kung gusto mong kumain ng maayos bandang ais ng umaga. Ang breakfast ng hotel ay magsisimula sa 7:00. At hindi ko pwedeng paghintayin ng isang oras ang mga nagugutom. Nagtanong ako sa front desk ng hotel kung mayroong restaurant na bukas ng maaga sa malapit. Tumawa ng masigla ang kawani at sumagot, mayroong isang restaurant na bukas ng 20 oras sa katabing eskinita at posible raw kumain kahit sa umaga. Hindi ako makapaniwala na maaari kaming kumain ng maaga. Lumabas ako ng hotel kasama ang 70 estudyante. Malamig ang hangin, ngunit gising na ang siyudad. May mga nagjo-jogging, mga empleyado na nagmamadali, at mga kabataan na bumibili ng kape sa convenience store. Ang siyudad ng Maynila ay gumagalaw na simula pa lang ng umaga. Nang buksan namin ang pinto ng restaurant, bumungad ang mainit na hangin kasabay ng amoy ng pagkain. Mayroon ng ilang customer na kumakain. Isang middle-aged na lalaki ang nagbabasa ng pahayagan at kumakain ng tahimik. Isang babaeng freelancer na may laptop sa harap at nagtatrabaho. Dalawang empleyado na mukhang pagod, marahil galing sa overtime. Nakakagulat na ang restaurant ay gumagana ng natural bandang ais ng umaga. Laki ang mata ko nang makita ang menu. Dahil ito sa presyo. Ang pandesal ay 15 pesos bawat isa at ang tapsilog ay 90 pesos. Kapag kinumpara sa presyo sa Amerika, hindi ka panipaniwala ang pagiging mura nito. Kung gusto mong mag-breakfast sa Manhattan, kailangan mong gumastos ng hindi bababa sa 15 hanggang 20 bawat tao. At iyon ay kape at sandwich lamang. Ang waiter na kumuha ng order ay hindi nataranta nang makita kami ng mga dayuhan. Kahit hindi siya fluent sa Ingles, mahusay siyang nakipag-usap gamit ang hand gesture at mga larawan sa menu. Nang sabihin ng mga estudyante na hindi sila kumakain ng maanghang, sinabi niyang aayusin niya ang lasa upang maging mas banayad.
Ang bilis ng paglabas ng pagkain ay nakakagulat din. Hindi pa umaabot ng 5 minuto pagkatapos mag-order, puno na ang lamesa ng pagkain. Pandesal, tapsilog, longganisa, champorado iba't ibang pagkain ang nakalatag sa harap namin. Sa una, nag-aatubili ang mga estudyante sa harap ng pagkain na hindi pa nila nakikita. Nang kumuha ng pandesal ang isang estudyante at kumagat, nanlaki ang kanyang mata. Sige-sige niyang sinabing masarap at naubos agad niya ang isa. Sumunod ang ibang estudyante at nagsimulang kumain at ang lamesa ay agad na naging buhay. Nang magbayad, nagulat ulit ako. Pitong-pitong pata-tao ang kumain ng busog na busog. Ngunit ang total ay humigit kumulang 700 pesos lamang. Halos labing-labing lamang iyon. Kung 7 tao ang mag-breakfast sa Manhattan, kailangan mong maghanda ng hindi bababa sa 150. Ang waiter ay nagbalik ng sukli at nagsabing, "Sana bumalik kayo." Nagtanong pa siya kung nagustuhan ba ng mga estudyante ang pagkain at nagrekomenda ng iba pang menu. Nakakagulat na naging ganoon sila kabait sa mga dayuhang customer na biglaang dumating ng alas 6 ng umaga. Nang lumabas kami ng restaurant, nagpahayag ng paghanga ang mga estudyante. Sabi nila na mahirap makahanap ng lugar sa Amerika na may 3 tree, bagay na ito ng sabay-sabay. Pabalik sa hotel, dumaan kami sa isang convenience store. Para ito sa mga estudyante na gustong bumili ng snack. Nang pumasok kami sa loob ng convenience store, bumukas ang isa pang mundo. Sa kabila ng maaga, maayos ang pagkakahanay ng mga paninda na parang isang artwork at siksik ang mga produkto. Ang mga convenience store sa New York ay kadalasang masikip, madilim, at kakaunti ang produkto. Sa gabi, nagsasara rin sila ng ilang bahagi dahil sa takot sa magnanakaw. Ngunit ang convenience store sa Pilipinas ay lubusang iba. Ang mas nakakagulat ay ang mga bagay na pwedeng gawin sa convenience store. Hindi lang sila nagbebenta ng mga bagay, maaari ka ring magpadala ng package, magbayad ng utility bill, at mag-bank transaction. Namangha ang mga estudyante at tumingin sa paligid. May mga estudyante na naghiyawan nang makita ang mga local snacks. Nasiyahan sila sa mga cute na packaging. Kumuha sila ng tig-isa at nagpa-picture. Namangha sila dahil napakaraming bagay na hindi pa nila nakikita sa Amerika. Ang cashier ay masiglang bumati at nagsabing, "Salamat sa pagbisita ninyo sa Pilipinas." Walang bakas ng abala o pagkainis sa mga dayuhan. Sa halip, naramdaman namin ang init ng loob dahil sila pa ang unang nakipag-usap. Nang lumabas kami ng convenience store, bumulong ang isang estudyante. Ang Pilipinas ay tila isang bansang gising ng 24 oras. Inggit sila dahil maaari nilang malutas ang anumang kailanganin nila anumang oras. Sa Amerika, maraming tindahan ang nagsasara kahit linggo pa lang, ngunit dito, gumagalaw ang lahat kahit sa madaling araw. Pabalik sa hotel, namangha ulit kami sa kalinisan ng syudad, walang makitang kahit isang basura. Ang buong syudad ay gumagalaw ng organic tulad ng isang organismo. Nang dumating kami sa lobby ng hotel, may iba pang mga estudyante na gising na rin. Nang makita nila kaming nakalabas na, nagtanong sila kung saan kami nagpunta. Nang ikwento namin ang tungkol sa pagkain sa umaga, nainggit silang lahat at sinabing dapat silang isama sa susunod. Sa oras na iyon, simula pa lang ito. Ang mga talagang nakakagulat na bagay ay mangyayari pagkatapos nito. Alas 9 na ng umaga at sinimulan namin ang schedule. Ang una naming patutunguhan ay isang parke sa tabi ng ilog. Inirekomenda ito ng kawani ng hotel bilang lugar kung saan pinakamahusay na makikita ang pang-araw-araw na buhay ng mga tao. Nagpasya kaming sumakay sa tren, LRT, MRT para makarating doon. Ang pampublikong transportasyon ay isang kakaibang karanasan para sa mga estudyanteng Amerikano. Mayroon ding tren sa New York, ngunit karamihan sa mga estudyante ay gumagamit ng sasakyan ng kanilang magulang o taxi at halos hindi sila sumasakay sa tren. Dahil ito sa pag-iisip na mapanganib. Nang pumasok kami sa istasyon ng tren, humiyaw ang mga estudyante. Napakalinis ng loob ng istasyon. Ang sahig ay kumikinang at walang mantsa sa pader. Komportable rin ang hangin sa ilalim ng lupa. Ngunit walang amoy.
Sumasagi sa isip ko ang istasyon ng tren sa New York. Lubusan itong iba sa madilim, mamasa-masa, at sa lugar na may mga naglalakad na daga. Sinasabi nilang hindi maiiwasan dahil mahigit 100 taon na ang pasilidad, ngunit nang makita ko ang tren sa Pilipinas, pakiramdam ko ay isa lamang itong palusot. Sumakay kami sa escalator pababa sa platform. Kahit malalim ang baba, mahusay ang bentilasyon, at hindi mo maramdaman na nasa ilalim ka ng lupa. Paulit-ulit na tumingin sa paligid at nagkuha ng litrato ang mga estudyante. Nang dumating kami sa platform, may mga taong nakapila at naghihintay. Nakatayo sila ng maayos sa dalawang linya, sumusunod sa marka ng pagsakay na nakapinta sa sahig. Wala ni isa man ang nagtutulakan o sumisingit. Nagulat ulit kami nang makita ang electronic signboard. Ipinapakita nito kung kailan eksaktong darating ang susunod na tren, sa minuto at segundo. Tiningnan ng estudyante ang orasan at kinumpirma. Ang tren sa New York ay hindi mo alam kung kailan darating. Kung minsan, naghihintay ka ng 10 minuto ngunit hindi pa rin dumarating, at bigla namang sunod-sunod na darating ang tatlong tren. Kaya hindi pinaniniwalaan ng mga taga New York ang oras ng tren. Ngunit sa Pilipinas, nasusunod ang oras sa loob ng mga segundo. Nang bumukas ang pinto ng tren, kahanga-hanga ang kilos ng mga tao. Tumabi sila sa magkabilang gilid para sa mga pasahero na bababa. Pagkatapos bumaba ng lahat, sumakay sila ng maayos. Walang nagtutulakan o nag-aaway. Sa tren sa New York, nagiging digmaan kapag bumukas ang pinto. Ang mga estudyanteng sanay sa ganoong tanawin ay tila nawala ng imik sa kaayusan ng tren sa Pilipinas. Nang pumasok kami sa loob ng tren, malinis din ito. Walang graffiti sa mga upuan at walang basura sa sahig. Kumikinang ang mga hand grip. Ang aircon ay maayos na gumagana at komportable, at maliit lang ang ingay, kaya madaling makipag-usap. May isang estudyante na may nakakagulat na natuklasan. Mayroong internet connection sa loob ng tren. Maaaring pakinggan ito na tila normal, ngunit hindi ito maiisip sa tren sa New York. Lubusan itong nawawala sa loob ng tunnel. Agad na nagsimulang magpadala ng litrato ang mga estudyante sa kanilang pamilya. Dumating kami sa destinasyon at umakyat sa lupa. Nang bumungad ang malaking ilog, muling humiyaw ang mga estudyante. Ang malawak na ilog, ang mga parke sa magkabilang gilid, at ang mga gusali na nakikita sa malayo. Nang pumasok kami sa parke, nakita namin ang pang-araw-araw na buhay ng mga tao. May mga nagjo-jogging, may mga nagbibisikleta, nakakagulat na napakaraming tao ang nag-ehersisyo kahit umaga pa lang ng araw ng trabaho. Ang pinaka-nakakahanga ay ang mga pampublikong kagamitan sa pag-ehersisyo na nakalagay sa tabi ng ilog. Namangha ang mga estudyante nang makita ang sign na nagsasabing maaaring gamitin ito ng sinuman ng libre. Sa Amerika, kung gusto mong mag-ehersisyo, kailangan mong magbayad at magrehistro sa isang gym. Kadalasan, umaabot ito sa mahigit $100 bawat buwan. Ngunit dito, maaaring mag-ehersisyo ng libre ang sinumang tao. May isang matandang lalaki na gumagamit ng mga kagamitan sa pag-ehersisyo. Naglakas loob ang isang estudyante na lumapit sa kanya. Kahit hindi sila nagkakaintindihan dahil sa wika, nakipag-usap sila gamit ang mga hand gesture at ngumiti ng masigla ang matanda at itinuro ang tamang paggamit ng kagamitan. Sabi niya, nag-eehersisyo siya dito tuwing umaga. Tumango ang mga estudyante nang makita ang tanawin. Sabi nila, naintindihan na nila kung bakit mukhang malusog ang mga matatanda sa Pilipinas. Dahil mayroong ganito kahusay na kapaligiran. Umupo kami sa bench sa parke at nagpahinga sandali, at tumingin sa paligid. Maraming pamilya ang lumabas. Mga tatay na nagbibisikleta kasama ang kanilang mga anak, mga nanay na naglalakad habang nagtutulak ng stroller. Ang tanawin ng mapayapang pang-araw-araw na buhay ay nakalatag na tila isang larawan. Ang partikular na nakita ko ay ang mga taong naglalakad kasama ang kanilang mga aso. Nakaleash sila, at may hawak na Manila bag. Namangha ang mga estudyante nang makita ang isang lalaki na nililinis ang dumi ng kanyang aso. Kahit sa New York, may regulasyon na kailangang linisin, ngunit hindi marami ang sumusunod dito. Pagsapit ng tanghalian, may nakita kaming kakaibang tanawin. Mayroong maliliit na tindahan at kafe sa paligid ng parke.
Ngunit ang mga tao ay bumibili ng baon at kumakain habang nakaupo sa damuhan. Nagpasya kaming tularan sila. Bumili kami ng pandesal at inumin sa convenience store. Umupo kami sa tabi ng ilog at nagsimulang kumain. Malamig ang hangin. At ang tubig ng ilog ay kumikinang sa sikat ng araw. Paulit-ulit na nagkuha ng litrato ang mga estudyante. Sinasabing ito ang unang pagkakataon na naranasan nila ang ganito. Pagkatapos naming kumain, may mas nakakagulat na nangyari. Walang nag-utos, ngunit kusang nagsimulang mangolekta ng basura ang mga estudyante. Ginaya nila ang mga Pilipino sa paligid na gumagawa nito. Habang naghahanap ng basurahan, tiningnan namin ulit ang buong parke. Talagang walang kahit isang basura. Sa ganito kalaking parke, na may ganito karaming tao, malinis ang lupa. Sinasabing ang Central Park sa New York ay puno ng basura tuwing weekend. Sinasabi nilang kulang sa janitor, ngunit nang makita namin ang parke sa Pilipinas, pakiramdam namin ay problema na ito ng kamalayan ng mga tao. Bago kami umalis sa parke, may isa pang nakita. Ang pampublikong sistema ng pagrenta ng bisikleta. May mga bisikleta na nakahanay sa bawat lugar. Sinabi nilang madaling magrenta gamit ang smartphone. Nagulat ang isang estudyante nang tanungin ang presyo. Ilang piso lamang ito sa loob ng isang oras, nakatumbas ng ilang dollar lamang sa Amerika. Mayroon ding katulad na sistema sa New York, ngunit ang presyo ay ilang beses na mas mataas. At hindi rin maganda ang kondisyon ng mga bisikleta. Bukod pa rito, malala ang pagnanakaw at pinsala, kaya't nag-aatubili kang gamitin ito. Umalis kami sa parke bandang alas 2 ng hapon. Sinabi ng mga estudyante na matagal nilang maaalala ang oras na ginugol nila sa parke na ito. Ang kultura ng pagiging ligtas, malinis, at ang pagiging considerate ng lahat sa isa't isa iyon ang pinakanakakahanga. Nagpunta kami sa shopping mall sa isang downtown na lugar. Kahit gustong mag-shopping ng mga estudyante, may lugar na gusto ko talagang ipakita sa kanila. Ito ay isang malaking bookstore. Nang pumasok kami sa mall, nanlaki ulit ang mga mata ng mga estudyante. Namangha sila na mayroong ganito kalaking shopping mall sa ilalim ng lupa. Mataas ang kisame at maliwanag ang ilaw, kaya't hindi mo maramdaman na nasa ilalim ka ng lupa. Nang dumating kami sa bookstore, nawalan ng imik ang mga estudyante. Ang malalaking bookshelf na umaabot sa kisame, at ang libu-libong libro na siksik na nakahanay, ito ay tila isang artwork, hindi isang bookstore. Ngunit ang gusto kong ipakita sa mga estudyante ay hindi ang gusali. Ito ay ang mga taong nagbabasa ng libro sa loob. Ang partikular na nakita ko ay ang mga empleyado na nakasuit. Hapon na pagkatapos ng tanghalian, ngunit nagbabasa sila ng libro. Nagtanong ang isang estudyante, hindi ba sila nagtatrabaho? Sumagot ako na marahil ay nagbigay lang sila ng kaunting oras. Nang marinig nila iyon, namangha ang mga estudyante. Ang kultura ng pagbisita sa bookstore sa halip na cafe sa oras ng break ng mga abalang empleyado ito ay isang tanawin na hindi maiisip sa Amerika. Ang lunchtime ng mga empleyado sa Manhattan ay kadalasang bumili lang ng salad at bumalik sa kanilang mesa o uminom ng kape habang nagse-smartphone. Nanatili kami sa bookstore ng halos isang oras. Tiningnan ng mga estudyante ang mga libro sa kani-kanilang interes. May mga estudyante na nagbasa ng mga librong nagpapakilala sa Pilipinas na nakasulat sa Ingles, at may mga nagbuklat ng mga libro sa pag-aaral ng Filipino. Marami ring estudyante ang namangha sa tanawin ng Pilipinas habang nagbubuklat ng mga photo album. Nang lumabas kami sa bookstore, sinabi ng isang estudyante, pakiramdam ko, alam ko na kung bakit ganoon kaunlad ang Pilipinas. Sabi niya, dahil mayroong kultura ng patuloy na pag-aaral at pagbabasa ang mga tao. Ang ganitong uri ng passion para sa pag-aaral ay tila ang lakas na nagpapaandar sa buong bansa. Tumango ang iba pang mga estudyante sa pahayag na iyon. Mayroong atmosphere sa Amerika na ayaw sa pag-aaral. Ang pagbabasa ng libro ay itinuturing na nakakabagot, at ang mga batang masisipag mag-aral ay kakaiba ang tingin, ngunit ang Pilipinas ay lubusang kabaligtaran. Nag-shopping din kami habang naglalakad sa mall. Ang partikular na ikinatuwa ng mga estudyante ay ang cosmetics section ng Pilipinas. Kilala sa Amerika ang mataas na kalidad ng cosmetics ng Pilipinas.
Nag-eksperimento ang mga estudyante sa iba't ibang produkto at nag-enjoy. Namangha rin sila sa serbisyo ng mga sales attendant sa tindahan. Nagrekomenda sila ng mga produkto na angkop sa uri ng balat at ipinaliwanag pa ang paraan ng paggamit ng detalyado. Mahirap makakuha ng ganitong antas ng serbisyo sa mga tindahan sa Amerika. Karamihan sa mga sales attendant ay walang pakialam o naiinis. Nang papalapit na ang gabi, nagpunta kami sa lugar ng mga kabataan. Gusto kong ipakita sa kanila ang kultura ng mga kabataan sa Pilipinas. Nang bumaba kami ng istasyon, sinalubong kami ng masiglang atmosphere. Ang ingay ng musika, ang tawanan ng mga tao, ang iba't ibang signboard, ang lugar ay tila isang festival ground. Nang lumabas kami sa kalye, nakita namin ang street performance. May mga kabataan na sumasayaw kasabay ng musika. Ang choreography ay perpektong tugma. Maniniwala ka kung sinabi nilang professional dancer sila. Nang matapos ang performance, pumalakpak ang mga manonood. Ang ilan ay naglagay ng pera sa hat. Nagpasalamat ang mga performer. Namangha ang mga estudyante. Hindi ka panipaniwala na ganito kataas ang antas ng street performance. Mayroon ding mga street performer sa New York. Ngunit karamihan ay hindi mataas ang kalidad at madalas na marumi ang paligid. Minsan, may mga ninanakawan habang nanonood ng performance, kaya't nag-aatubili kang tumagal. Ngunit ang lugar na ito ay ligtas at malinis. Maaari kang mag-enjoy sa performance ng relax. Naglakad kami sandali at nakita namin ang isang flea market. Nagbebenta ang mga batang artist ng mga gawa na sila mismo ang gumawa. Mula sa mga accessory hanggang sa handicraft, ang bawat isa ay puno ng pagka-orihinal. Huminto ang mga estudyante sa isang booth. Ito ay mga earring na muling binigyang kahulugan ang tradisyon ng Pilipinas sa modernong paraan. Nagpaliwanag sa Ingles ang nagbebenta. Sabi niya, ito ay isang gawa na pinagsama ang tradisyon at modernong Pilipinas. Bumili ang ilang estudyante. Masaya sila na magiging isang espesyal na souvenir ito. Sa isa pang booth, nagbebenta sila ng calligraphy. Ang magagandang sulat na gawa sa brush ay ipinakita. Namangha ang mga estudyante sa kagandahan ng sulat. Humingi ang isang estudyante na isulat ang kanyang pangalan sa baybayin. Malugod itong ginawa ng artist. Hanggang ngayon, nakadisplay pa rin sa kwarto ng estudyante ang gawang iyon. Habang naglalakad sa flea market, nag-usap ang mga estudyante. Inggit sila na mayroong espasyo para sa mga batang artist na makapagtrabaho ng malaya. Ang ganitong uri ng pagkakataon ay bihira sa Amerika. Kung gusto mong maging artist sa New York, kailangan mo ng malaking gastos. Mahal ang renta. At mahirap para sa mga batang artist na makayanan ito. Ngunit dito, may platform para sa mga kabataan na maipakita ang kanilang talento. Sabi ng mga estudyante, patunay ito na sinusuportahan ng Pilipinas ang kultura at sining. Huminto kami sa harap ng isang kakaibang cafe. Nakita namin ang interior na pinagsama ang vintage furniture at modernong ilaw. Gustong pumasok ng mga estudyante, kaya't binuksan namin ang pinto at pumasok. Ang loob ng cafe ay mas espesyal. May mga artwork na nakasabit sa pader at isang bahagi ay puno ng bookshelf. Hindi lamang ito lugar para uminom ng kape, kundi isang lugar din para mag-enjoy sa kultura. Umupo kami at naghintay ng inumin habang tumitingin sa paligid. Maraming kabataan ang may laptop at nakatutok sa isang bagay. Mga estudyanteng nag-aaral, mga freelancer na nagtatrabaho, mga taong nagbabasa ng libro. Ang cafe ay nagsisilbing pangalawang workplace. Namangha ang isang estudyante, na bagasanis ina, kahanga-hanga raw ang tanawin ng mga taong ganoon kasigasig na gumagawa ng isang bagay sa cafe. Sabi niya, sa mga cafe sa Amerika, karamihan ay nagtsismisan lang o nagse-smartphone, ngunit ang mga kabataan sa Pilipinas ay iba. Sumang-ayon din ako sa pahayag na iyon. Mayroong uri ng passion na mararamdaman sa mga kabataan sa Pilipinas. Ang kalooban na magtagumpay, ang pagnanais na lumago, mababasa ito sa kanilang mga mata. Ang ganitong uri ng energy ay tila ang lakas na nagpapaandar sa bansang ito. Nang sumapit ang gabi, lalong sumigla ang lugar. Umilaw ang mga neon sign at lumakas ang ingay ng musika. May mga taong lumabas mula sa mga restaurant at bar at pumuno sa kalye.
Lubusang naakit ang mga estudyante sa atmosphere na ito. Nagpunta kami sa isang yakiniku o inihaw na restaurant para mag-dinner. Gusto ng mga estudyante na maranasan ang Filipino-style barbecue. Nang pumasok kami sa restaurant, bumungad ang amoy ng inihaw na karne. Ang waiter ay magiliw na nagturo sa amin kung paano mag-ihaw. Noong una, naiilang ang mga estudyante, ngunit agad silang nasanay. Natuto silang balutin ang karne sa gulay at kainin ito ng isang subuan at paulit-ulit silang nagpahayag ng pagkamangha sa sarap. Nang kalkulahin namin ang presyo, nagulat ulit kami. 25.5 tao ang kumain ng busog na busog, ngunit ang bawat isa ay humigit kumulang 1,500 pesos lamang. Kung gusto mong kumain ng barbecue na may parehong antas sa Amerika, kailangan mong maghanda ng hindi bababa sa taling pungta. Bawat tao. Nagiling ang ulo ng mga estudyante at sinabing hindi ka pani-paniwala. Pabalik sa hotel, nag-usap kami habang naglalakad sa kalye. Sabi nila, napakarami nang nakita nila sa loob lamang ng isang araw, kaya't nalilito ang kanilang isip. Iba raw ang lahat sa Amerika, sa mas mabuting paraan. Tahimik na sinabi ng isang estudyante, gusto kong manirahan sa Pilipinas. Kalahating biro ito, ngunit seryoso ang kanyang mukha. Tila ganoon din ang iniisip ng ibang mga estudyante. Dumating ang umaga ng huling araw. Mas maagang nagising ang mga estudyante at inayos ang kanilang mga bagahe. Kailangan nilang pumunta sa paliparan sa hapon. Pagkatapos mag-breakfast, nagpasya kaming pumunta sa isang tourist spot bilang huling schedule. Maaari itong lakarin mula sa hotel. Dahan-dahang naglakad ang mga estudyante, tila gusto nilang isaksak sa kanilang isip ang huling tanawin ng Maynila. Kinunan nila ng litrato ang iba't ibang bahagi ng syudad at inobserbahan ang mga taong dumadaan. Nang dumating kami sa destinasyon, puno na ito ng tao. May mga tindahan ng souvenir, damit, at aksesori na nakahanay. Kumikinang ang mga mata ng mga estudyante. Nauna ang mga babaeng estudyante sa cosmetics section. Sikat sa Amerika ang reputasyon ng cosmetics ng Pilipinas. Nang pumasok kami sa tindahan, nagbigay ng pagbati sa Ingles ang sales attendant. Maayos na nakadisplay ang mga tester product. Nagrekomenda ang sales attendant ng mga produkto sa bawat estudyante habang tinitingnan ang kanilang uri ng balat. Ipinakita pa niya ang paraan ng paggamit ng detalyado. Namangha ang mga estudyante sa antas ng serbisyong ito. Mahirap itong maranasan sa mga tindahan sa Amerika. Bumili ang isang estudyante ng punong-puno ng shopping bag. Hindi lang para sa kanya, kundi pati na rin sa kanyang ina, ate, at mga kaibigan. Masaya siya dahil makatuwiran ang presyo at maganda ang kalidad. Bumili kami ng snack sa street food corner. Namangha ang mga estudyante na unang beses nakatikim ng turon o kwek-kwek. Lubusan silang naakit sa matamis at mainit na lasa. Nagtaka sila kung bakit may saging sa loob ng wrapper. Pumasok kami sa tindahan ng souvenir. Ang mga tradisyonal na produkto ng Pilipinas ay muling binigyang kahulugan sa modernong paraan. Mga dal na nakabarot saya, tradisyonal na sapatos, mga damit na may nakaprinta na Filipino phrase pinili ng taos-puso ng mga estudyante ang mga gift na dadalhin nila sa bahay. Nagbigay ng espesyal na discount ang store owner sa mga dayuhang estudyante. Nagpasalamat pa siya sa pagbisita sa Pilipinas. Muling namangha ang mga estudyante sa init ng loob na iyon. Sabi nila, naramdaman nila ang malasakit ng mga Pilipino. Kumain kami ng lechon kawali o sinigang para sa tanghalian. Nang pumasok kami sa restaurant, puno ito ng mga dayuhang turista. Madali kaming nakapag-order dahil may mga larawan at paliwanag sa Ingles ang menu. Nang lumabas ang lechon kawali, namangha ang mga estudyante. Ang karne ay nakasalansan na tila isang artwork. Naakit silang lahat sa crispy na balat at matamis na sarsa. Pagkatapos kumain, dumaan kami sa isang lumang simbahan. Namangha ang mga estudyante sa kadakilaan ng lumang gusali. Umupo sila ng tahimik sa loob sandali. Ito ay isang mapayapang oras. Umupo kami sa hagdanan sa harap ng simbahan at nagpahinga at nag-usap. Binalikan ng mga estudyante ang kanilang mga karanasan sa loob ng ilang araw. Sabi nila, mas mahusay pa ito kaysa sa inakala nila. Hindi raw nila kilala ang Pilipinas noon, ngunit ngayon,
ito na ang paborito nilang bansa. Tahimik na sinabi ng isang estudyante, "Gusto ko talagang bumalik ulit dito." Sabi niya, gusto niyang magtagal pa. Tumango ang ibang mga estudyante. Sumang-ayon silang lahat na napakaikli ng ilang araw. Nang sumapit ang hapon, bumalik kami sa hotel. Kinuha namin ang mga bagahe at sumakay sa bus patungo sa paliparan. Kahit may bitbit na mabibigat na shopping bag, masigla ang mga mukha ng mga estudyante. Tumawa sila, sinasabing ang mga bagay na binili nila sa Pilipinas ay magiging mahalagang alaala. Nang umalis ang bus, tumingin sa labas ng bintana ang mga estudyante. Tila gusto nilang isaksak sa kanilang isip ang tanawin ng Maynila. May isang tahimik na bumulong, "Babalik ako." Dumating kami sa paliparan. Ito ang eksaktong lugar kung saan kami unang tumapak ilang araw na. Ang nakalipas. Ngunit lubusang nagbago ang puso ng mga estudyante. Ang unang kuryosidad ay nawala at napalitan ng senti. Nagbigay kami ng paalam sa kawani habang nagche-check-in. Sabi namin, talagang nag-enjoy kami sa aming oras sa Pilipinas. Ngumiti rin ang kawani at nagsabing, sana bumalik kayo ulit. Nagpasalamat din siya sa pagmamahal sa Pilipinas. Umalis ang eroplano at lumayo ang lupa ng Pilipinas sa labas ng bintana. Tumingin ang mga estudyante sa lumiliit na ilaw, nagluluksa. May isang kumuha ng litrato para iwan ang huling tanawin ng Pilipinas. Dumating kami sa paliparan ng New York kinabukasan. Sinalubong kami ng mga magulang. Sabay-sabay na nagsimulang magsalita ang mga estudyante tungkol sa Pilipinas. Pagkatapos naming bumalik sa paaralan, may malaking nangyari. Nagsimulang mag-post ng mga litrato at video ng kanilang trip sa Pilipinas ang mga estudyante sa social media. 10 post ang sabay-sabay na lumabas. Naging viral ang reaksyon. Nagulat ang mga kaibigan sa Amerika at nagkomento. Hindi raw nila alam na ganito kaunlad na bansa ang Pilipinas. Agad na tumaas ang views. Ang partikular na nakakuha ng atensyon ay ang video ng syudad sa umaga. Ang video na nagpapakita ng mga babae na naglalakad ng mag-isa ng ligtas alas, duwa ng madaling araw. Nagulat ang mga tao, sinasabing hindi ito maiisip sa Amerika. Umabot sa 2 milyong views ang video. Ang mga komento ay nagpatuloy sa parehong reaksyon. Bakit hindi maging ganito ang Amerika? Maraming self-deprecating na komento na nagsasabing, sinasabi nating tayo ang pinakamalaking superpower sa mundo. Ngunit hindi natin magagarantiya ang pangunahing kaligtasan. Tumaas din ang interes sa Pilipinas sa mga magulang. Dagsa ang mga inquiry sa paaralan. Ito ay isang kahilingan na Pilipinas din ang gawing susunod na educational trip sa ibang bansa. Malaking bilang ng mga magulang ang gustong ipadala ang kanilang mga anak sa Pilipinas. Hiningan din ako ng paaralan ng isang espesyal na lecture para ibahagi ang aking karanasan sa Pilipinas sa ibang mga estudyante at faculty. Puno ang auditorium. Lahat ay interesado sa bansang Pilipinas. Sa lecture, sinabi ko ng tapat ang mga nakita ko sa Pilipinas. Ang kahusayan ng sistema, ang antas ng kamalayan ng mga tao, at higit sa lahat, ang mainit na pagtrato sa mga dayuhan. Nakatutok na nakinig ang mga manonood. Ang Q&A ay tumagal ng mas matagal kaysa sa inaasahan. Talaga bang ganoon kaligtas ang Pilipinas? Paano ang education fever? Magkano ang presyo ng bilihin? Gustong malaman ng lahat ang tungkol sa Pilipinas. Pagkatapos ng lecture, maraming estudyante ang lumapit sa akin. Sabi nila, gusto pa nilang malaman ang tungkol sa Pilipinas. May mga estudyante na nagsimulang manood ng mga Philippine drama at may mga estudyante na gustong mag-aral ng Filipino. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsimula ang paaralan na maghanda ng programa ng exchange sa Pilipinas. Maraming estudyante ang inaasahang bibisita sa Pilipinas sa susunod na taon. Ang mga estudyanteng nakapunta na sa Pilipinas ay nagbigay ng advice sa kanilang mga junior. Ang hindi sinasadyang paglalakbay na iyon ay nagbago ng maraming bagay. Nagbago ang pananaw sa mundo ng mga estudyante, nagbago ang programa ng paaralan, at nagkaroon ng interes ang mga kabataan sa Amerika sa bansang Pilipinas. Hanggang ngayon, nakikipag-ugnayan pa rin ako sa mga estudyanteng sumama sa trip na iyon. Hindi pa rin nila malimutan ang kanilang oras sa Pilipinas.
May isang nag-apply pa raw sa isang unibersidad sa Pilipinas. Sa loob ng 20 taon, nakapaglakbay ako sa mahigit 40 bansa, ngunit ito ang unang pagkakataon na naranasan ko ang ganito. Hindi ko inakala na ang isang maliit na bagay ay makagagawa ng ganito kalaking ripple effect. Naramdaman ko ulit ang lakas ng bansang Pilipinas. Ang Pilipinas ito ay naging isang hindi malilimutang bansa para sa ating lahat. Ito na ang dulo ng kwento ngayon. Ano ang masasabi ninyo sa nakakagulat na kwento ng educational trip ng mga elite high school na babae sa New York sa Pilipinas? Mag-iwan ng komento ng suporta para sa mga bida ng kwento. Ito si insert narrator name, channel name na naghatid ng kwento. Kung nagustuhan ninyo ang kwento, pakiusap na mag-like at subscribe. Maraming salamat sa inyong panonood. Dito mag-subscribe